Intention. Intention. Pagtipid nyo sa intention Walang mga citation. Ayun, meron citation. Ang citation, mali. Dapat may space. Tapos guys, ang mga citation nyo, ang years yung gagamitin, 2, 3, 4, 5, 6, ay 2021 pataas. Kasi magde-depends kayo, 2026. Di ba? Pag nagsusulat tayo, ang ating mga reference na ginagamit, dapat 5 years. 5-year residency. Okay? So pag nag-depends in 2026, dapat 5 years prior. So dapat 2021. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sakto. 5 years, na? Kasi mas pag masyadong luma, sige okay lang 2020, no? Huwag na masyadong luma na 2018 pababa. O, intention. Intention, walang citations. Ito bang mga writings sa dito ay, ito ba yung naka-rephrase, paraphrase na? Ito kayo napapaste nyo lang from online sources. Larilia, Bason. Paraphrase na ba to? Or copy-pasted? Hello, kausap sarili ko. Wala ka dyan. Ano, group 1. Naka-rephrase na ba to? Opo sir, naka-paraphrase na. Ginabita ka ng Philbot plagiarism pa rin. Plagiarize pa siya. Mag-paraphrase kayo gumamit kayo ng tonic in or Philbot kasi plagiarism to, no? Pag sinabing Okay po sir. plagiarism, kinopy na to, wala pa yung citation. So kahit kayo nag-citation is natin pag may online source na ginamit dito, ilalagay nyo dito, i-paraphrase nyo, i-rephrase nyo, tapos mag-citation. That is the proper way. Kahit kayo nag-rephrase, may-mention pa rin yung author. So pag dinaanan pa ng Philbot or Turnitin, plagiarize to. Back from the study. Invention. Nandito. English subject ba kayo? Tapos na. So yung English subject nyo, tinuro to sa inyo. Ito naman ay basic naman to Hindi naman to rocket science Intention is basic, di ba? Pag nagsusulat yung paragraph. Siyang uso. Okay. So ito yung So wala pa kayong group 1, wala pa kayong TF, CF? Sa isang ibang file? Wala pa? Wala pa po, sir. Okay. So lahat kayo guys pag nagsusulat kayo ng mga activity, isang file lang ang yung ma-maintain. I mean, dugtong-dugtong lang. Huwag kayong mag-maintain ng separate file for intros, tapos separate file for TF. Idudugtong nyo. Sabihin, pag tapos na yung intro and BOS, tapos next activity, idudugtong nyo lang. Para ang mini-maintain nyo isang file lang. Para dire-diretso. Tapos ang references, okay, ang references is wrong format, pero wala pa naman akong binibigyan ng format ng references. Bibigay ko yung format ng references na may format ang pagsulat ng references. Although tama to, double space, pero hanging indentation. Tsaka sir, di ba dapat po hindi naka-justified yung mga reference? Yeah, yung sinasabi ko hanging indentation. Dapat. Anyway, Opo, tama ibigay yung naman po format. yung kanilang, tama naman po yung nakahanging intention. Kaso po naka-justified po yung nila reference. Hindi pa nakahanging indentation sa kanila Yung hanging indentation format, ipapakita ko para pag kayo gumawa ng reference, nakahanging intention na siya. I will show the format of the hanging intention. The page 2.
Okay, ito ba ay binasa nyo? Kasi ang lahat na nakalagay sa references ay ginamit ko rin sa citation. At lahat na naka-citation ay dapat nakalagay na sa references kasi minsan nagtanong yung panelist eh. May nakitang citation sa body pero hindi nakalagay sa references. So sa references, dapat yun lang ang binasa nyo. Okay, so wala ba dito yung bagong estudyante? Hindi yata alam na may class. Pangalan nun, kita. Unang klase, hindi yung matenda. Baka classmate to sa ibang subject to. Cassandra pa. Cassandra mo pangalan. Classmate sa ibang subject. Sandra sis, baka classmate nyo sa ibang subject. Transferring. Okay, so you take note of the errors na ano. Napagay sa dito. Tapang nag-turn in eh. Kailan pala nag-turn in? Ito. So yung sa amin po ang nag-turn in po si Janine. Sa group po namin. Janine? Nag-turn in? Opo, Tama. Ortega. Pag naka-view lang dito, naka-turn in ba to? Kailan ba to, Janine? Andiyan ba si Janine? Ortega, andiyan ka ba? Yes sir, na-turn in na po ako ng intro saka ng BLS pero kasi yung red card sa conceptual submit ko pa lang. So pwede ko pong send yung ano namin, yung gawa namin. Ayaw mo i-send sa chat box? Ako. Wait lang po. Sent na po, sir. Okay. Anong group nyo? Five.
Suarez, Ortega, Pamplona. Kita niyo na? Percent. Visible. Apo. Okay. So lahat kayo guys, lahat ng groups, you check. This might also be your errors as well. So yung kinuha tong format template nyo. Use the proper template. May template akong prescribed template. Nakita nyo ba? Hindi ko po nakita yung template nun, sir. So, nung gumawa po ako, gumawa po ako yung basis naman po is yung sa APA format din po. Yung gagawin po yung global na format. Protega, diba? Rest nakita yung template sa, naka-upload? Kasama po Sa- sa upload. Oo, kasi nagamit ng grupo nito. Sabi, naka-upload siya. Nagamit na apo. Double check ko na lang sir. Sana yan? Sa classwork folder. Kaya nagamit ng iba eh. Yes, sir, may naka-upload po. Oh yeah, sa may naka-upload. Less than sample FNCF only. Okay? Sir, sa akin po kasi, sir, walang lumalabas. Mag-send po ako ng screenshot. Wait lang po. Okay, kaya nga tinatanong mo tatlo kayo eh. Kasi kahit isa sa inyo merong may template. Nasa files ko pala. Kasi possible na tatlo di nakita. Kaya nga tatlo tinatanong ko eh, di ba? Sige sir, edit na lang po namin ulit. Okay, the title should be all caps. The title should be 14 font size. All caps, inverted pyramid. Tapos naka all caps. Okay, January 2025. January 2025. Lampas na to ah. March 2025. March 2025. Abstract, may prescribed format ang abstract pero hindi ko pinapagawa ang abstract. Ang abstract, yun last na ginagawa. Yan sir, in-draft lang po muna namin para yung edit po namin. Imrad to di sa abstract. Last ang gagawin ng abstract. Chapter 1, wrong title. Teka, nakita mo sample ng ko? Sample ng chapter ng activity. Ikaw, naka-upload naman. Hanapin na lang po namin, sir. Kasi Early. yung tinoy ko nga po siyang wala po akong masundan na format. Pero, Format ako sa naman po. Nakita mo ang aking MS Team class folder? Yung sa classwork folder, sir, wala po akong Kasi complete. Siguro po nung po kayo, nag-upload, hindi pa po ako kasama dun sa Oo, kaya ako tinatanong ko sa inyo. Tatlo naman kayo. Apo. Kasi Update na lang po namin, sir. nung nagpapagawa, nung wala akong sample. Kasi pag nagpapagawa ko, kompleto yan. YouTube video recording, tutorial, sample, tapos activity. So hindi kayo maliligaw. Di ba Merly? Di ba meron sample, Janine? Meron sir, ngayon ko lang din po na-check. O pati yung sinabihan si Juan, si Pamplona ba? Po? Yung sinabihan si Pamplona. Kasi hindi niya alam eh. Ngayon ko lang din po nakita sir, hindi ko rin na-check last Ah, night. tagal na nun, ang tagal na nun na.
Saka yung template nando doon. Kasi yung chapter 1, ayan. Ang title ng chapter 1, Crowd the Study. Saka, yung tutorial ko, kasi pag asynchronous, di ako napag-lesson, kaya meron akong tutorial video. Saka hindi pa magpapagawa ng SOP. Pinapagawa ko lang introduction, BOS, TF, tapos CF. Hindi pa nagpapagawa ng SOP, scope, significance. Wala pa. Meron na rin ito. Wala pang pinapagawa. Ayan sir, draft pa lang naman po namin yan. Okay, wala akong check dito kasi. O sino pong may ipapacheck? Sino pong may submitted? Immediately. So yung theoretical background po namin, saka yung conceptual po. May babaguhin po kaya kami doon. Eh, nasubmit na ba kayo? Meron Wala po ba? dyan, sir. Dyan po mismo dun sa sa file. Nasa page 12 po. Wala nakita akong framework dito. Pero bang framework? Narrative lang nakikita ko dito. Opo, sir. Bali wala po kung nagawa na na tawagin, diagram. Ang akala ko po kasi pag theoretical framework, yung po mismo. Pero yung namin. Kaya nga framework eh. Okay. Hanapan ka ng framework ng panelist. Lalagyan na lang po namin, Conceptual. sir. Pero yung po, yung nakalagay po dun sa narrative, pwede na po namin ilagay yun sa conceptual framework. Ay, sa theoretical framework. Anong title niya? Sabay-sabay, 1, 2, 3. Po? Hindi ka sa title niyo. Pinapamagit ko ang title niyo. Anong title niyo? Group Sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Sa Impact of AI chatbots. Kasi tinatanong ko, wala akong hawak na title dito. Babalikan ko pa. Ikukunin ko dito sa TF. Kung connected nga. Anong title niyo?
Nasa ano po? Chat. Engagement sales conversion in social commerce platforms. Ito ba yun? Opo. Okay. Anong group niyo? Teka. 5 po. To 5. Di ba nag-submit sa akin? Hindi naman ito ang-approvean ako Title. Ortega, ikaw Ash, Ortega nag-submit sa akin. Tama? Yes po. Teka. Group 5, hindi ito ang approved title ko. Pansin ko. You go back. Di ba nag-send ako ng approved title sa group? Dated November 28. Diba? Di ba Merly? Johnny, nag-send ako ng approved title. Approved title. Kasi nag-submit kayo, tapos i-revise ko mga titles, diba? Then I sent on the group chat noong November 28 ang mga lahat ng approved titles. Diba? Yung sa Diba, titles diba, po, sir. class? Opo. Diba, class, nag-submit Regarding ako? po pala sa title, sir, pwede pong magpaliwanag. Kasi po yung title po na na-approve ninyo, sir, nung habang ginagawa na po namin yung nagsisimula na kami dun sa background of the study, tapos na-discuss na rin po namin, parang nag-plan ahead po kami kung ano po yung mangyayari dun sa papunta na po ng research. Parang masyado pong malawak yung scope. Lalo na po kasi, diba, ang detail naman po, sir, hindi lang po siya online, patungkol sa online natin. Ang retail, pwede rin po siya sa mga businesses and yung sa mga small to medium enterprises. So, parang pag doon lang po kasi kami nag-focus, sir, mahihirapan po kami pagdating po doon sa population ng something namin, lalo na po doon sa mga magiging respondents namin. So, nag-ask din po kami sa mga sir, sa may mga alam din po patungkol sa research. So, parang ang sinadjust po nila sa amin, sir, parang hindi po kami mahirapan sa pagkuha po ng mga respondents namin. Tapos para mas maging maayos nyo po or mas maging yung specific yung title namin, why not i-focus po namin sa mga hindi po sa retailers mismo, bagkos dun sa consumers po kami magpo-focus since yung consumers naman po mismo talaga yung gumagamit ng AI chatbots, hindi yung mga retailers. So parang yun po yung naging reason kung bakit kami nag-stick po dun sa nag-iba po kami ng title, but still it's for your approval pa naman po, sir, kaya po kami nagpapacheck po sana ng gawa po namin yun. Firstly, the title is generic talaga. Ang reason kaya meron ng scope and delimitation, doon yung nililimit, narrow down sa scope. So pag generic ang title nyo, you can limit that or narrow down sa scope.
Pero Sa scope kung hindi po ba limitation, sir, parang, Yun ang purpose ng scope limitation. Now, pwede gumamit ang chatbot, ang retailer, tapos consumer. Magdadalawang grupo kayo. ayun nga po You can- sir, you can- mas you can- hindi you can po ata configure. kami yun. Hindi po ba sir, parang mas mahihirapan po kami pag kumuha na po kami ng mga respondents since tatatlo lang din po kami, yung time po namin nun. Tapos yung feasibility po ng study, kung hindi po namin ina-narrow down, parang masyadong Okay lang mabigat to, po okay sa lang to. amin. You will narrow down nga sa scope limitation. Kung anong target market nyo, doon yung narrow down sa scope limitation. Doon ko mag-specify sa scope limitation. Example, anong So, yung gusto title nyo po namin, respondents? sir, Oh, generic talagang title. Pag nagtanong pa, sa generic title nyo, kaya may scope limitation research, din yun ninarrow down sa scope. Example, anong gusto nyo respondents? Retailer, Ano po, consumer. yung Kasi pwedeng retailer, pwedeng consumer consumer. po kami ngayon. Actually, mas magandang retailer and consumer, you can compare. Siguro sir, dun muna po kami sa mas madali. Kasi nga sir, una po sa lahat, tatlo lang po kami. Tapos para-pares po Ako naman talaga ng lahat. trabaho. Lahat naman tatlo Ayun ng nga group po, ng members sir. eh. Nandun po tayo sa tatlo lang po yung members. Kaso sir, kami po ay busy. Nagtatrabaho po kasi kami sir. So parang hindi po lahat ng oras namin is makakapag-focus kami sa research. Lalo na po, hindi lang naman po school ang inaatupag namin. Kailangan din po namin maglaan ng oras sa trabaho. Tapos sa bahay pa po. Kaya pag-isip-isip po namin kung saan po kami mas mapapadali. So the title will stay, inarrow down nyo lang to sa inyong scope and limitation. Example, anong gusto nyong respondents? Consumers po. Doon yung babanggitin Tapos specifically sa scope and limitation. Anong klaseng consumers? Okay po. Anong lugar ba? Mag-focus po kami sa students ng BMC sir. O secondly, hindi ako nag-aalaw ng respondents ng kasi nakita ko dito sa yung title, may BMC. Pero nagpapasurvey sa BMC ng mga students. Talagang sa labas. Kasi napaka-convenient. Kahit natin, dito nagpapasurvey sa BMC, napaka-convenient. Gusto kong doon talagang market talaga nasa labas pag-survey. Kahit may mga nag-propose ng respondent, kahit high school, hindi ko sila pinapasurvey sa BMC. So mag-outside respondents na lang kayo para mas challenging. Napaka-convenient pag sa BMC lang eh. Pwede po Nakikita ko yung title, may ibang BMC. school sir. Yes, pwede. Pwede po Wag lang, kami ng ibang school. wag lang BMC. Kasi napaka-convenient yan eh, BMC. Ibang school pwede. Ano bang nyo, high school students? Sana po. High school to college po Yun sana. ang college. Since yun po yung since yun po yung So, dalawa, madalas high school na and college. gumagamit yun. Yes. Yun po sana. O di magko-compare kayo. Kasi dalawang grupo to magkaiba. Opo. High school and college students. Pwede rin naman po kami mag-focus sa college sir. Since ang naisip po kasi namin sir, kaya nag-college and high school po kami dahil konti lang po yung ang tawag nito yung bilang po ng students sa college ng BMC. Kaya yun po yung naisip namin. Okay, so since sa ibang school na kayo, so pwede ng college. Okay po. Kasi pag dalawa, pwede namang high school, pwedeng college. Comparable, compatibility. Like ano pa, ganun. So college or high school? Pagka-college po kami. So the title will stay, from queries to conversion, the effectiveness of AI chatbot as digital change assistance in retail to customer. Pero respondents nyo, college students. Quezon City, Yes, sir. ano area? Siguro sir, pag-iisipan muna po namin yung magiging po namin, respondents, which is yung malapit po sa aming tatlo. Kasi magkakaiba po kami ng location set. We'll get back on yun na lang po dun sir, pagdating dun sa mga respondents namin. O pwede naman isang lugar lang, example, Novaliches, puro Novaliches sila. O puro Fairview. O puro Fairview, Mahirap na puro... po yun, sir, kasi yun nga po, yun po yung pinaka-reason namin. Since kakunti po yung oras namin para i-allot dito sa
sa research namin. So, we're maximizing our time po. At saka kung maaari po, sana, din po kami sa mas mapapadali yung trabaho namin. Kasi pag doctoral level, global. Pag masteral, Asia. Pag undergrad, Philippines. Kaya, hanggat maaari, huwag yung masyadong maliit na isang barangay lang. Kaya isang lugar lang, kaya dapat natin ginagawa ng research, example, Project A, Tandang Sora, gano'n. Purview, Pero pwede naman po, sir, na Makati. focus po kami sa isang school. Wala naman po bang doon? tatlong schools. Tatlong schools. Para maganda, isang school lang. Tatlong school yan. Selected schools, tatlo. Tatlong universities. Para may comparability. Pag high school, mahirap pag high school. Kaya sabi ko, magkalis na kayo. Pag high school, mahirap pagpaalam sa DepEd. Pag magko-float kayo ng questionnaires. Ang floating pa naman, hindi online. Hindi tayo online. Ang floating. Talagang face-to-face floating. Example, 50. 50 sa isang school, another 50, para mag 150. 150 respondents. Elite na yun. 150 respondents, 50-50. Pero di ba, sir, kaya nga po tayo nagkakaroon ng population in sampling? Para po ma-maximize or malaman po natin yung estimated or approximate na number sana. Tapos saka po tayo kukuha ng gagamitin yung population and sampling para makuha po yung estimated or roughly na magiging respondents natin. So pag gumamit tayo ng formula example, is Lovin's formula. Lampas pa sa 150 yung respondents. Pag gumamit tayo ng formula sa Okay. pag ng sampling, yan? Example, population Tandang Sora. Population Novaliches. Pag gumamit tayo ng sampling formula, malaki yun. Libo. Kaya inaano ko, That's 150 lang. Yun po sana yung naisip namin, sir, or yun po yung isa sa mga reason namin kung bakit po nag-focus po din kami sa isang school lang din po sana para din po sa respondents. Hindi po kami mahirapan kumuha ng estimated na yung number. Naman po, papakita naman ako kung referral sampling. Hindi naman random. Referral sampling. May kilala ka? Pwede pa kasagutan sa kanya to. May kilala ka? Snowball sampling. Hindi naman random. May kilala sila, pasagutan, ganun. Kasi pag random, siyempre mahirap yun. Yun nga po. Kaya snowball sampling ang pinapagamit ko, or referral. Referral sampling. Para pag may kilala sila, sagot na lang sila. So, ano po yung isa sa referral tapos? Referral or snowball sampling. Snowball. Snowball. Kung may sabihin, pag may refer silang respondents, pwede pa sagutan. Purposive sampling, ganun. Para hindi ka mahirapan. Kumbaga, nagbigay ka ng isang questionnaire sa isang estudyante, tapos pag may kakilala siya, pwede yung pasagutan. Kaya snowball lang siya, snowball sampling. Isa random. Tapos sa madali yan, isang school, 50. Example, sa Hama University, ayan. Basta pag Quezon City, di lahat ng school sa Quezon City, pag sa high school, kasi mag-quit sa high school sa DepEd. Bago ka mapag-float, magpapaalam pa sa DepEd. Maganda, customers ng hindi ng schools Siguro sir, pag-usapan na lang din po muna namin. Pwedeng hindi customer, pwedeng estudyante customers pwedeng plain customers lang, para hindi na kayo mag-school. Opo. Sige, sir, pag-usapan na lang din po namin, sir, kung ano po yung gagawin namin. Okay, sa the title list pero doon kayo mag-narrow down sa scope and limitation. Pero about chatbot. Effectiveness of AI chatbots. Pero inarrow daw sa scope and limitation, narrow daw yun ng mga customers lang sa example sa Tandang Sora, ganun. Tapos ilang barangay. Tapos 150 respondents kayo lahat. Pareho 150.
Kasi hindi na pwedeng 100 kasi last time 100 na pinagamit ko. Nagtanong yung panelist ba't napaka-konti. Dapat gumagamit kasi dapat ng formula like Sloven's formula, price of formula. Kaya lang pag ginamit yon, ang daming respondents ang lalabas. Based sa population. Ano pang mag-submit? So yung conceptual framework po namin, okay na po ba yun, sir? Or may babaguhin po kayo? Page yan. 18 po ata. Input, process, output. Kita nyo ba? Lagyan to ng label sa ilalim figure 2, Pa. paradigm of the study. Tapos yung output talaga. Example, ano bang gusto mo i-address nyo? Anong gusto yung output? Are going to have your own guideline? Sa output nyo, dapat output talaga. Anong pinaka-result? Anong pinaka-result ng study? Guideline, policy, proposition, program. Anong gusto mong gawin ka? Pinaka-contribution na pag natapos ang research na to, sino bang gagamit ng research? Ang ano po kasi namin, sir, dun sa research namin is para po makita, sir, kung yung chatbot po ba ay may impact pagdating sa conversion rate o yung mga sa sales nga po, tsaka po sa sa customer engagement. Kasi sinong bali, intended ang magiging po paggamit? intended po namin na una po syempre businesses, which is pwede po silang mahikayat para gumamit Businesses. gumamit ng AI chatbot para mapalakas yung sales nila if ever po na meron pong merong connection or relationship yung paggamit ng AI chatbot. So, Pero kung wala naman po, pag ako yung business, anong bibigyan nyo sa akin? Copy ng copy ng script, research, or ay, sorry. Ano po yung question ulit kung ikaw po yung example, business? ako yung businessman, tapos kayatin niya akong gumamit ng chatbot. Anong bibigyan nyo sa akin? Copy ng research nyo, isang book bind o Idea po siguro. idea. So, saan sa ilalagay yung idea? Anong tawag sa idea na yan? Parang guideline, gano'n? Opo. Pwede ang output yung guideline. May guidelines on the impact of AI chatbots. Yun. Guideline. Propose guideline. Kaya meron na bang guideline? What do you think? May guideline na ba na existing? About use of chatbots? Parang wala pa naman po kami nababasa sa Wala pa. So, magde-develop kayo ng guideline. Kasi pag mayroon ng existing, enhancement na lang. Since wala pang guideline, sabi mo, magde-develop kayo ng proposed guideline. Propose na nga. Propose na lang yan. Hindi naman sure Proposed guideline. Yan ang laman ng output. A proposed guideline of the impact of chatbots in customer engagement and sales conversion. Yung guideline siya, yun ang laman. Kasi ang output guys, lahat ang output nyo, pwede isang program, pwede isang guideline, pwede isang proposal, pwede isang proposition. So lahat may makita ang output ng panelist kasi tinatanong niya anong pinaka-output, anong pinaka-contribution sa general body of knowledge. Gagawin po kami ng guidelines, proposed guideline. Ang pangalan ay ano pangalan niya? Example, yung pinagsama yung mga apelido niyo, example, P, ano pa isa? N, ayan. PON guideline. Ang chatbot engagement. Pamplona, Ortega, Navarez. PON guideline. At yun yung pagkain ng guideline nyo. Hindi pwedeng copy ng iba. Kasi papaka-copyrights. So dito, ayan, wala kayong feedback? Sir, last question na lang din po patungkol po dun sa title namin. Ito ay sa sa lahat sa ng CF. Normally, naghahanap ng feedback yung panelist so wala bang feedback mechanism, wala bang feedback arrow from output to input. Sabihin,
Pwede natin i-revise yung output pag may bagong mga input. Kaya mayroon siyang feedback. Ay lalim. Feedback mechanism. Feedback arrow. Feedback box. So input, process, output, and feedback. Okay po. At ano sa title? Sorry po, sir. Ano tanong sa title? May tanong sa title. Last question. Opo. Last Sir, may question. nagtanong? Yung, ako po. Pagdating po dun sa, sa title lang po. Yung dun po sa from queries sa conversions po. Pwede na po ba namin tanggalin yun, sir? Since parang redundant na po siya. Dahil yung effectiveness hanggang dun po sa conversion rate performance, yun na po mismo yung thought niya. Anong pinaka-short and title mo? Ito po. Wait lang po. Kasi parang naging redundant po siya nung pag sinama pa yung from queries sa conversion. Pwede mo sa data Wait lang po. Type ko lang po, sir. Ito po, sir. Saan siya? Nasa chat box? po sa po. Apo. Tapos yung interaction po, sir, parang para lang po mas madali pong maintindihan kumpara po dun sa response. Ayan, buti tinanggal yung impact. Kasi may impact talaga. Kaya hindi mo sinasama word ng impact eh. Effectiveness. Ay, wait lang po. Alin po yung papalitan po namin, sir? Ayan, kasi kanina may impact pa yung ginamit, di ba? So ayan, tama to, the effectiveness. Kasi yung title nyo kanina, merong impact pa, di ba? Yung sa may BMC. Okay, impact talaga. Kasi minsan kasi hindi naman saan ginagamit yung impact. Kasi automatic, may impact talaga. Kaya effectiveness ginagamit natin. Okay po. Tapos, Ay, yung word na yung kaya nga sa mga research, di natin ginagamit yung word na static kasi automatic o static. Automatic study naman talaga. The effectiveness of AI chatbots as digital sales assistant and retail through customer engagement, interaction quality, and conversion rate performance. Okay na to. alright po. So, inyong likeword dito, Thank you, sir. effectiveness, hindi impact. Okay po. Okay, it's 6 o'clock na naman. Tama ba tayo? 4:30 to 6 na. So, download ako ng attendance. So, loaded attendance. Second. Attendance for today. Attendance today, Ortega, Navares, Galindo, Del Carmen, Apo, Magno, De La Cruz, Persene, Larilla, Lustor, Pamplona, Quitorio, Elemen, Martinez, Galang, Lahum. Yun. Pero mga hindi nabanggit, ito'y galing sa downloaded. Okay, stick with the deadline guys. Kasi
pagkatapos ng deadline, dalawang araw lang, nag-upload naman ako ng panibagong activity because we don't have the luxury of time. Kulang yung isang SEM sa research. Especially sa akin kasi ang dami nyo, tuwing 18 groups. 18 groups ang yung monitor, no? Tinanggahan ko na nga yung sa grad school advising kasi gusto ko tumutok sa inyo. Bye everyone. Sir, thank you po. 6 o'clock.